Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Alpay. So pag-usapan natin mga kababayan itong mga mainit na balita ngayon. Sabi kasi dito sa balita, 19 to 20 senators to abide by Supreme Court ruling on Sara Duterte impeachment. Talaga niya Mr. Maravillas, maraming kakampi si Sara Duterte. Marami pong kakampi. So, they will abide with the Supreme Court ruling na hindi pa man po final. Pwede pa na mag-file mga kababayan ng motion for reconsideration. Kaya lang, dahil pabor kay Sara Duterte, yung decision ng Supreme Court, gusto nilang mag-abide. Gusto nilang sundin. Pero ang problema mga kababayan, nitong mga senador, pagdating doon sa fourth tweet ng saligang batas, ayaw nilang sundin. O diba? Yun ang hindi na natin maintindihan. Kaya sari-sari pong mga reactions mula sa mga legal luminaries ang naririnig natin. Ayan yung balita ngayon. Supreme Court urged to reconsider dangerous ruling voiding Sara Duterte impeachment. Peligroso niya ang ginagawang ito ng Supreme Court, sabi ng mga legal luminaries, constitutionalist, tulad po ni Attorney Christian Monzon at saka Senior Associate Justice, dating Senior Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. Hindi lang po si Carpio at saka si Monzon, pati si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuña, saka si dating Supreme Court Chief Justice Panganiban, Artemio Panganiban. Nagkakaisa sila, mga kababayan, sa kanilang posisyon. Peligroso ito. Sabi nga dito mga kababayan sa isa pang kwento ng Inquirer, is the Supreme Court facing a perfect storm? There is a perfect storm mga kababayan appearing in the horizon. Ako tingin ko pag hindi sila umayos dito po, kasi ang agenda nila palusutin ng accountability, pananagutan ni Sara Duterte, malamang yung sinasabi mga kababayan ni constitutionalist Rene Sarmiento, may iba pa niya, pero hindi ko ini-endorse. Pero pag napuno na yung ating mga mamamayang Filipino, pwedeng mangyari. Another edge sa people power. Hindi madala sa santong dasalan, sabi nga ng mga matatanda, pwedeng gamitin ng santong paspasan. Yun ang minimin dito, mga kababayan. Sa sinasabing, is the Supreme Court facing a perfect storm? The Supreme Court urged to reconsider dangerous ruling voiding Sara Duterte impeachment. Sabi nga mga kababayan, kapag napuno daw yung salop, kailangan ng kalusin. At ang gagawa niyan mga kababayan, yung ating mga mamamayang Filipino, pag napuno na po sa pang-abuso. At despite dito sa glaring abuses, yung mga institusyon natin, hindi na mag-function ng matino. Alam na ninyo kung anong mga institusyon ang ayaw ng mag-function ng matino. Anyway, sa democracy mga kababayan, all powers emanate from the people. Kaya nga po ang sabi, we the sovereign Filipino people, ang pinakang makapangyarihan mga kababayan sa lahat, yung mga mamamayang Filipino. Na tingin ko po, malapit nang mapuno sa patuloy na pang-abuso itong ating mga opisyal. Ibigay ko muna sa inyo itong kwento tungkol dito sa mga senador na gustong agad-agad i-implement kasi yung utos ng Supreme Court immediately executory niya. Kaya lang ang problema, while it is immediately executory, that is not yet final. Kaya ang appeal po ng mga legal luminaries, wag muna po gumalaw yung Senado. Anyway, tinulugan na po nila, hinigaan na nila ng matagal. Hindi man nila sinunod yung fourth tweet. Pero ngayon, gusto nilang sundin agad-agad kahit hindi pa final. Yung Congress nagsabi na sila magsasubmit ng magpa-file ng motion for reconsideration. Pero ang gustong mangyari ng Senado po, i-dismiss na agad-agad. May magmo-motion to dismiss. Alam na ninyo kung sino? Yung sabi, guided by the Holy Spirit. Yung mga senador, mga kababayan ni Digong, Duterte senators, lalo na si Bato de la Rosa, gigil na i-dismiss para na pagtakpan po ang mga ginawa ni Sara Duterte na kahindik-hindik.
yung pagbabanta sa ating Pangulo, kay First Lady, kay Martin Romualdez, tapos yung maling paggamit ng confidential funds. Yan ang gusto nilang malinaw na pagtakpan, mga kababayan. 80% ng ating mga mamamayang Filipino, based sa Okta Research, nagsabi dapat po iharap sa impeachment trial si Sara Duterte. Hindi para i-convict, kundi para malaman ng katotohanan. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, di i-acquit nila. At kung halimbawa may malakas na ebidensya, i-convict nila. Yon ang expectation ng 80% sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya sabi rito sa balita, there is a perfect storm in the horizon, mga kababayan. Dahil dito sa issue ng impeachment kay Sara Duterte na patuloy, mga kababayan, na nadidelay. Yan o. 19 to 20 senators to abide by the Supreme Court ruling on Sara Duterte impeachment. Yan ang sabi ni Jinggoy Estrada. Paniwala daw nila dapat sundin ang naging ruling ng Supreme Court prohibiting the Senate from proceeding with the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jinggoy na palibasa yung tatay niya na impeach. Kaya yung ganyan ang ugali niya. Pari-pareho kasi sila. Di ba? Magkakauri. Karamihan daw sa sentimiento ng kanyang mga fellow senators are to abide by the ruling of the Supreme Court. The Senate is scheduled to hold a plenary vote on August 6 to decide whether to abide by the Supreme Court ruling. Sabi ni Jinggoy, that regardless of whether a motion for reconsideration is filed with the Supreme Court, the Senate should proceed as scheduled on August 6. The senator warned that failure by the Senate to comply with the Supreme Court decision could lead to a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Dati nang may chaos po, unang-una, dyan sa Senado, there is chaos. Bakit? Hindi na ninyo sinunod yung mandato ng konstitusyon na forthwith. Pagkatapos ngayon, yung defective, sabi ng mga legal luminaries, mas papaniwalaan naman namin po ang mga legal luminaries kaysa sa inyo na mga senador na most of you bereft of legal experience. Kasi hindi man kayo mga abogado. Mas paniniwalaan namin yung mga senior associate justices, retired. Gustong sabihin, ibig sabihin, well experienced sila. Nag-retire na nga sa galing nila bilang mga justices. So full of wisdom sila and experiences. Kasi nag-retire na nga. Wisdom and legal experiences, mga kababayan, come with age. Kaya dapat nating irespeto itong mga sinasabi ng mga retired justices and constitutionalists, the framers of our Constitution, kaysa sa tulad ni Jinggoy Estrada, tulad ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, kahit pa ni Chis Escudero, ni Alan Peter Cayetano, kahit sila mga abogado. Pero hindi pari-pareho ang level ng kanilang experience sa legal profession. Di ba? But anyway, ituloy natin, mga kababayan, itong balita dito. We are the ones who make the laws and yet we won't follow. We won't follow them. That's awkward. If lawmakers refuse to follow the Supreme Court, how can we expect ordinary citizens with adverse rulings against them to comply? If we don't, it would lead to chaos in the government. There is now chaos, lalo na po sa Senado. Kasi yung mga dapat hindi ginagawa ninyo, yun ang ginagawa ninyo. Tulad ng ginawa ni Bato na sabi, guided by the Holy Spirit. You just imagine, senador ka, sitting as senator judge. Tapos, ikaw na yung nag-abogado. Hindi ka man abogado, pero tumayo kang abogado para kay Sara Duterte. Yung mismong konstitusyon na dapat sinusunod pati ng Supreme Court, hindi man ninyo sinunod yung forthwith proceed. Pagkatapos, kasi hindi yon pabor kay Sara, yung forthwith proceed, the trial. Malinaw yon. Ayaw ninyo ng forthwith proceed with the trial kasi magkakaroon ng pagkakataon yung mga prosecutors na maipresenta yung mga ebidensya na siguro sa tingin ninyo napakalalakas ng mga ebidensya. Di ba? Mahihirapan ang akwital. Yan ang nasisense ng ating mga mamamayang Filipino.
You see? Pero sabi nga, ang lahat ng pag-aabuso po, may hangganan yan, may katapusan. There is now a perfect storm on the horizon. Pag nag-alsa yung ating mga mamamayang Filipino, baka pati yung Senado po, ma-abolish ng tuluyan. Mas mabuti, ma-abolish na po yung Senado. Kasi hindi na po nagfa-function ng tama. Nawala na yung kahihiyan. Senador ka na nagsisweldo sa mga from the taxes of the Filipino people. Proud kang i-announce na Duterte senators, yung mga kasama mo dyan, Jinggoy. At wala kayong sinasabi. Nisawayin yung kapwa ninyo mga senador na winawalang hiya ang mismong institusyon ninyo. Di ba? When reminded of the Senate's exclusive power to try and decide all cases of impeachment, Estrada maintained the necessity to follow the high tribunal's ruling. Meanwhile, a resolution is being routed in the Senate aimed at appealing the Supreme Court's decision. Ay ang mga kakampi ni Sara Duterte dyan sa Senado, gagawin nila itong pagkakataon para ma-dismiss yung kaso. Yan ang agenda po nila. Kaya babantayan natin yung aksyon ng Senado. Kasi ngayon, gusto nila sundin agad-agad kahit hindi final. Pero yung mandato ng konstitusyon na dapat pati yung Supreme Court sinusunod, forthwith, wala pang desisyon doon sa forthwith. Technical po, based on erroneous facts, sabi ng mga legal luminaries. Malian niya yung binasihan ng desisyon. You see? Kaya sabi po ng dalawang magagaling na abogado, constitutionalist and senior associate justice dati, former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, in 1987 Constitution framer Christian Monzon, called on the High Tribunal to reconsider its ruling that struck down the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, warning that it sets a precedent that could render the accountability mechanism virtually impossible to use. Wala nang mapapanagot. Yan ang peligro, mga kababayan, dito sa naging desisyon, sabi nila, ng Supreme Court. So hindi na pwedeng ma-impeach ang sino man, pati Supreme Court justices po. So napaka-peligroso ang ginawa ng Supreme Court po. The purpose of a motion for reconsideration is to correct any error, sabi po ni Carpio. So I would think the Senate should just hold in abeyance any action because it's not yet final. Normally, you act when it's already final. Ang problema nga po, mga abnormal na mag-isip, tulad ng kanilang idol na Vice Presidente, abnormal. Lahat na po abnormal eh. Yan ang nakakalungkot po. Sa bagay, nasa prophecy siya, mga kababayan, kaya hindi man tayo nagtataka as a believer, mga kababayan, na ang tama magiging mali na po in these last days. At ang mali siya ng tama. Yan, sabi ni Propeta Isaiah. Isaiah 5:20-21. Woe to those who call evil good, and good evil, who put darkness for light, and light for darkness, who put bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Pag sinabi mong woe, mga kababayan, kapighatian, hilahil, para doon sa mga taong tinawag ang mabuting masama. Yung mga kasamaan siya ng mabuti. May kasamang sumpa siya, mga kababayan, in the Bible. Pag gumawa ka ng masama at yung masama mabuti na sa iyo, isang kasumpa-sumpa siya sa paningin ng ating Panginoong Diyos. May hahantungan kayong kamalasan. Yan ang ibig niyang sabihin. Woe to you, mga gumagawa ng masasama, na ginawang mali yung tama siya ng mali. Alam na ninyo kung sino sa inyo pinagtatakpan ng kamalian, mga kababayan, ng isang tao. And in this case, yung Vice Presidente. Ang Bible po hindi magkakamali. Kaya isip-isip, pati siguro yung ating mga justices ng Supreme Court. Wala mang problema kung halimbawa mali yung naging desisyon. Hindi man infallible po ang sino man sa atin. That includes the Supreme Court. Kaya nga sa discussions ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng niya na i-reverse kahit sabihin pang 13-0, unanimous yung desisyon. Base sa history ng Supreme Court, may mga pagkakataon niya na kahit unanimous nagbago
pwede nilang i-correct yung kanilang sarili. Kaya lang, sabi po ni Professor Dan Gatmaitan, isang professor ng College of Law ng UP, sabi dito sa report ng News 5, naniniwala si Professor Dan Gatmaitan ng UP College of Law na pwede pang baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na ideklarang ang konstitusyonal ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, malinaw na mali ang pag-assess ng mga maestrado sa kalendaryo ng Kongreso na pinagbasihan ng naturang desisyon. Yun nga lang, naniniwala rin si Professor Gatmaitan na maliit na lang ang tsansa na baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito dahil sa umano'y constitutional pride. Dahil sa constitutional pride. And personal pride siguro po, hindi lang constitutional pride. Personal pride ng mga members ng justices. Members ng Supreme Court. Yung mga justices ng Supreme Court. Siguro yun ang minimin. Ito yung ating masasabi. Baka niya hindi contempt ka niya, Mr. Maravillas. Wala man tayong personal attacks na ginagawa laban sa Supreme Court o sa mga justices ng Supreme Court, kundi ito yung mga analysis natin, freedom of expression. At pagpapaliwanag man lang po na tayong mga tao, sabihin pang mga justices tayo ng Supreme Court, tao lang tayo. We are not infallible. Pwede tayo na magkamali. Ang importante naman sa atin, we recognize ko ng ano yung pagkakamali. And base mismo sa mga sinabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, may mga unanimous decisions in the past yung Supreme Court. Kasi nauna siya na maging justice ng Supreme Court. Kaya alam niya, sa kanyang more than 20 years of experience, na ni-reverse nang makita yung kamalian. At itong sinasabing constitutional pride or pride mismo, personal pride, hindi po magkakamali ang Bible. Ito isi-share ko sa mga members ng Supreme Court. Kasi karamihan sa kanila siguro mga Katoliko, hindi man mga Bible believers. Pero siguro mataas yung kanilang pagrespeto sa salita ng Diyos kahit most of them siguro hindi man familiar. Pero you can check siguro kasi available naman po kahit siguro dyan sa inyong may Bible. I-share ko lang po sa inyo mga Supreme Court justices kung ano ang masamang epekto ng pride. Kung tama itong sinasabi ni Professor Dan Gatmaitan ng UP College of Law, ang desisyon nito dahil mahirapan, maliit ang tsansa na baliktarin dahil sa constitutional pride. Sabi ng pinakang matalino na tao sa buong mundo, si King Solomon, pride goes before distraction and a haughty spirit before a fall. Sabi diyan sa paliwanag, the phrase essentially means that excessive pride or arrogance often leads to a person's downfall or ruin. Ang excessive pride daw in arrogance, nakita natin yan ngayon. Tingnan ninyo ang excessive pride in arrogance ng mga Duterte. Kadalasan, napupunta sa downfall or ruin ng tao. Reminder lang po ito sa mga members ng Supreme Court, hindi man ito galing sa akin, kundi sa pinakang matalinong tao sa buong mundo. King Solomon, bakit siyang pinakang matalino? Kasi po, yung kanyang talino galing mismo sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Walang kasing talino sa lahat ng panahon. Kaya hanggang ngayon, yung wisdom ni Solomon, King Solomon, ay patuloy nating ginagamit bilang guide sa ating mga desisyon sa buhay. Tama po. Pero kayo, nasa sa inyo po yan. Basta yan po ang yan ang natural consequences. Pag pinairal yung pride, lalo kung sobra-sobrang pride in arrogance, tingnan ninyo si Digong kung ano nangyari. At malamang sa malamang, yun din ang mangyari kay Sara. Yun din ang nangyayari ngayon kay Attorney Harry Roque, nasira yung sarili. Dahil sa sa arrogance, pride in arrogance. Yan Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. The phrase essentially means that excessive pride or arrogance often leads to a person's downfall or ruin. Yun ang nangyari, mga kababayan.
sa mga ma-pride na tao at arugante. Hindi nakikinig sa sound advice, lalo na po sa advice ng Bible. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto ninyo. Kung gusto ninyong itama yung mali o yung mali gawing tama. Itama yung mali dapat, hindi yung mali ginawang tama. May kasamang sumpa po. Pag ang mali ay siya ng tama at yung tama ginawang mali. Kaya hindi na ako nagtataka sa ganitong uri ng kwento. Mga kababayan, sabi rito, published kahapon, July 31. Is the Supreme Court facing a perfect storm? Tingin ko hindi lang Supreme Court, pati ang Senado. The Supreme Court is facing a developing perfect storm because of its decision to stop the impeachment of Vice President Sara Duterte by declaring it unconstitutional. At least 215 out of 306 members of the House of Representatives endorsed the impeachment, while the Constitution only requires the support of 33% of congresspersons. An overwhelming majority of 70% approved the articles of impeachment. The Senate now considering whether it will comply with or defy the Supreme Court decision. On top of that, 8 out of 10 Filipinos, or a whopping 80% of our citizens, want VP Sara to face an impeachment trial and answer the charge against her, as shown in the latest survey conducted by Okta Research. Also, some of the well-regarded retired Supreme Court justices have criticized the decision, including former Chief Justice Artemio Panganiban and retired Justices Antonio Carpio, Conchita Morales, and Adolfo Ascuña. The optics of the roster of Supreme Court justices do not help shore up public acceptability of the decision because 12 of the current justices who all voted to throw away the impeachment complaint were appointed by VP Sara's father, former President Rodrigo Duterte. While this fact alone is unfair to the magistrates, especially because the decision was written by Justice Marvic Lunen, a Benigno Aquino III appointee, and concurred in by Justice Raul Villanueva, a Ferdinand Marcos Jr. appointee. It should have prompted the Supreme Court to practice caution in its handling of the case. For instance, the Supreme Court should have given the citizen petitioners in the House of Representatives a more exhaustive opportunity to articulate their positions and for each justices to test their percolating conclusions by holding oral arguments and requiring the submission of memoranda before coming out with a decision. Sa tingin po nitong mga justices, dating justices, constitutionalists, minadali po. Habang yung Senado, yung forthwith na mandato ng konstitusyon, walang nangyaring forthwith kundi delay ng more than 5 months. Dito naman sa immediately executory na desisyon ng Supreme Court, sa tingin itong mga legal luminaries, minadali kasi di man lang mga kababayan nagkaroon ng oral arguments at napaka-iksi ng panahon, nagpalabas sila ng desisyon. Madaling sabi po, parang may mali siya. Pinapanood ko yung mga interviews dito kay Christian Monsod, Artemio Panganiban, tapos Antonio Carpio. Yon ang kanilang mga posisyon, mga kababayan. Yan ang kanilang observation. Kaya sabi dito, the swiftness with which the Supreme Court decided the case would have been a laudable fear if it had done so under ordinary and normal circumstances. However, there is nothing ordinary about this impeachment case. It is infused with extraordinary and special circumstances that should have prompted the Supreme Court to exercise abundant caution instead of opting for swiftness. These out of the ordinary circumstances include the following. A co-equal branch of government was a respondent. An overwhelming number of congresspersons supported the impeachment, and 12 of the Supreme Court justices who voted to nullify the impeachment were appointed by the father of the impeached official. The Supreme Court made a self-inflicted injury because its swift
decision is now instead viewed as hasty in that its quickness in invalidating the impeachment case is being smeared with having a shady link to the fact that a supermajority of the justices owe debts of gratitude to the respondent's father. May punto po, mga kababayan. Kahit halimbawa gusto nating maniwala na tama, pero nire-reject ng ating konsensya, natanggapin na tama yung naging desisyon. Kasi po ang konsensya, ang dikta ng konsensya mga kababayan, yan ang dikta ng reason. Kahit ako, kahit gusto kong isipin walang impluensya yung mga Duterte, parang hindi talaga hindi talaga kapani-paniwala na walang politika. Di ba? Patawarin ninyo ako mga justices ng Supreme Court. Sinasabi ko lang kung ano ang aking damdamin. Kung ano yung nandito at the back of my mind. Maski gusto kong maniwala sa inyo mga sinasabi. May pumipigil sa akin, dikta ng aking konsensya. Dahil sa mga sirkumstansya kasi. Di ba? So hindi mawala yung sa isipan natin. Kahit ayaw nating isipin na baka nagtanaw ng utang na loob. Di ba? Yung sabi dito mga kababayan sa binabasa natin as published by Inquirer, of the many issues that are being raised against the decision, the one that should resonate the most with ordinary citizens is the argument that with its decision, the Supreme Court has created a retroactive law that will cause serious and unfair prejudice to Congress and the impeachment proponents. Naging retroactive po yung epekto. Hindi talaga masusunod ng Congress kasi walang rules na ganon o previous Supreme Court decision, sabi ng mga legal luminaries, nagbago ng rules. Ano ba? Wala man dating rules. At nang dahil dito, sa impeachment case ni Sara, nagkaroon ng bagong rules. Retroactive, mga kababayan, yung epekto. Wala mang ganun na niya. Sabi ng mga legal luminaries na retroactive yung epekto. Kaya sabi dito, prior to the questioned Supreme Court decision, the rule laid down by the court in a previous decision is that an impeachment complaint is only deemed initiated once it is referred to the proper committee of the House of Representatives. The one-year ban against the filing of subsequent impeachment complaints is counted from such referral to House Committee. That was the law of the land, as the Supreme Court has always described the nature of its decision. The lower house was being guided and was complying with the said existing law of the land when it handled the 4 impeachment complaints that were filed. Suddenly, however, the Supreme Court changed the law by declaring that the initiation does not necessarily begin with the referral to the committee and by requiring a new basket of requirements for the complaint to be valid. It would have been still fine up to that point, but by declaring as null and void the impeachment complaint that was filed in compliance with the old law, the Supreme Court made the new law retroactively applicable. Biglang nabago yung batas. You see? Yan ang sinasabi. May diferensya, sabi ng mga legal luminaries. Kaya, ito yung magiging laman ng motion for reconsideration. Kaya lang nagmamadali yung Senado. Kasi yung majority sa mga members na perceived to be allied with Sara Duterte, gusto nilang i-dismiss. Kaya sabi dito po, the Supreme Court decision niya runs contrary to a clear provision of our Constitution prohibiting the enactment of ex post facto laws, which is essentially a prohibition against the passage of retroactive laws, while the prohibition against ex post facto laws applies to Congress enacted laws if a strictly literal interpretation is adopted. The Supreme Court cannot call its decisions laws of the land and yet exempt itself from the constitutional prohibitions
applied to laws passed by Congress. In fact, even when a new constitution is approved, its provisions cannot generally be given retroactive effect because that would violate the principle of due process, which is the most important feature of any adherence to the rule of law. So why should the Supreme Court deem itself exempt from such a prohibition against retroactive rules? Yan ang tanong. Kasi sabi ng mga legal luminaries, hindi man pwede na yung Supreme Court mas mataas na sa konstitusyon. Mas supreme pa sa konstitusyon. So nagkagulo-gulo na mga kababayan. Kaya ito yung sabi dito. Is the Supreme Court facing a perfect storm? Written by Joel Ruiz Butuyan. Presidente po siya ng Center for International Law or Center Law. Yan siya mga kababayan. No? Abogado siya, yung author nitong binabasa natin na kolom. O ngayon, basahin natin yung mga reactions dito ng mga netizens sa sinabi ni Jingo Estrada. Sabi ni Eduardo Chua, ikulong uli yan, may kaso yan sa Sandigan. Sabi ni Jun Gonzaga, we are after transparency and accountability. We want to know the truth. And this will happen by proceeding with the impeachment trial. Sabi ni Heidi Aliganga, how can Sarah prove her innocence if the impeachment trial will not push through? Let her have her chance to defend herself and the Filipino people know the truth. Yun nga po. So dinadaan nila sa technicalities. Ngayon, dahil pinaboran ng Supreme Court, yung petisyon ni Atty. Torion, sinasamantala ngayon ng Senado. Gusto nilang sundin agad-agad ang proposal ng mga legal luminaries kasi may motion for reconsideration pa. I-hold in abeyance muna. Hintayin yung magiging desisyon doon sa MR na isasabit po ng Congress. Kasi ngayon na pabor kay Sara, gusto nila mabilis yung aksyon. Nung hindi pabor kay Sara, yung impeachment trial shall forthwith proceed. Dinilay nilang imbis na forthwith. So halatang halata mga kababayan na talagang they're out to protect Sara Duterte. Hindi mapanagot. So malinaw na siguro alam nila mahirapan sila na magdesisyon to acquit pag na-submit yung mga ebidensya na hawak ng prosecution panel. Kaya ngayon pa lang, gusto na nilang i-dismiss at 19 to 20 senators daw ang magsusulong to follow the decision of the Supreme Court. Kahit may MR, gagawin pa rin nila. So ganun katindi itong mga senador na to. Pero sabi ko nga, mga kababayan, ang kasamaan laging may kainatnan na masama. Alangan man masama yung ginawa mo, mabuti yung consequences sa buhay mo. Di ba? Malinaw ang sabi sa Bible. Kaya tayo ay hindi naliligalig. Relax lang tayo mga kababayan. Daing pangpang na daing kampang. Lahat ng pang-abuso po may katapusan. Kahit sino sa atin dito sa ibabaw ng mundo, pag gumawa ng kasamaan, laging may consequences yan. And it will come in His perfect time. Di ba? Yun nangyari kay Digong. Bigla na lang dumating yung warrant of arrest. Ayun, di ba? Hindi na magkaunda o gaga yung mga abogado ni Digong, nag-aaway-away na. Inaway-away. Mga kababayan ni Harry Roque si Kaufman. Ganun din si Kaufman. Umuwi ka na daw niya. You see? Ganun po. Sabi ni Eduardo Chua, bulok na batch ng Senado. Sabi ni Pilar de Rueda, what is important is that the Supreme Court ruling does not absolve the accountability of official concern. Sabi ni Pips Manalo, they're just playing the Filipino people. Sabi ni GHL, magkano kaya bigayan? Nagsama-sama mga korap para ipagtanggol si Inday Lustay. Sabi ni Romy Alegre, you don't just dismiss an impeachment case without trial. Ano ba yan? Sabi ni Antonio Contreras, isang professor at journalist, much of the decision of the Supreme Court affected the House more than the Senate. So the senators should defer to the House who indicated they would file an MR. It is just odd
Why the senators who claim to be careful and prudent, that is why they delayed the proceeding, suddenly now want to act forthwith? Ano ba talaga? May gusto ba talagang itago? Noon, nang isabit sa kanila yung articles of impeachment, tinulugan, inupuan more than 5 months. Hindi sinunod yung forthwith proceed. Trial shall forthwith proceed. Kasi hindi pabor kay Sara Duterte yung trial forthwith proceed. Ngayon, kahit wala pang final decision, pwede pa nga yung MR. Dahil pabor kay Sara yung desisyon. Technical, gusto na nilang mag forthwith proceed. Hindi para i-trial, kundi i-dismiss. Nakita ninyo kung paano tayo pinaglalaroan itong mga senador? Sabi ko sa inyo, kailangan pag napuno ang salop, kalusin na natin ang Senado, i-abolish natin yung Senado. Anyway, all powers emanate from the people. We are sovereign Filipino people. May hangganan ang pang-aabuso ninyo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide. Amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Pati si Heart Evangelista po umiinom ng barley. Yung gusto magnegosyo nito, mga kababayan tulad ng aking anak at kami po, yan o, tingnan ninyo. Mag-message na lang po kayo sa amin kay Architect Entrepreneur Riz Maravillas para ma-orient po kayo. Marami kaming stocks para sa mga orders nyo po. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improve digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For your business inquiries and orders, contact ninyo sa Messenger Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya sa Amerika.